first money ko dito sa Canada. First cash. Ayan o, first cash ko. Na ngayon lang ako nakahawak ng Canadian cash. Never talaga akong nag-withdraw kasi nga hindi ko naman kailangan ng cash kasi puro naman ako card. Ginagamit ko yung debit card ko, credit card ko. So pag nabili naman ako ng ticket ko papunta, sasakay ako ng bus, ay pwede namang debit card. So hindi ko na kailangan ng cash. So ngayon guys, napawithdraw bigla ako kasi nga kakain ako sa Popeyes. Ito yung cash ko guys, oh. Yeah. Hello mga ka-Jammers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! Today's video, i-share ko lang po sa inyo kung paano nga po ba mag-take ng IELTS exam. Okay, yung IELTS po ay International English Language Test System. Itong IELTS na to ay makakatulong po ito sa atin kung mag-work po tayo, mag-study, or mag-migrate sa bansang pupuntahan natin na ang native language talaga nila ay English. Okay, itong mga bansang to na kailangan po ng IELTS ay Australia, Canada, New Zealand, UK at USA. Ito ay talagang kailangan talaga mag-take tayo ng IELTS. Okay, magkano nga po ba yung IELTS? Dito po sa Hong Kong, ang IELTS po ay nagkakahalaga ng 2,300 Hong Kong dollars or equivalent po natin sa peso ay 16,000 pesos. Kaya medyo mahal po talaga yung IELTS dito kung dito tayo sa Hong Kong magta-take. Ang alam ko guys, sa Pilipinas ay mura lang. Nasa 12,000 po ang 12,000 pesos yung IELTS sa atin. Tapos guys, kung mag-take na po kayo ng IELTS, pwede po kayo pumunta sa IDP Education or British Council. Kung gusto nyo po, computer-based, pag sa IDP po kayo magre-register, meron po silang testing center sa Mongkok, Causeway Bay, saka Gyuntong. Kung pipiliin nyo naman po mag-paper-based kayo, pupunta lang po kayo dun sa IDP Education. Located po siya sa Harbor Center, Puantiag. Okay, so mga hirap po mag-online registration, pwede po kayo pumunta ng IDP Education para sa walk-in. Nag-accept po sila ng walk-in. And then guys, dala lang po kayo ng passport or Hong Kong ID at yung cash na ipambabayad nyo. So, kung ano yung pong dala-dala nyo na requirements dun sa pag-register nyo sa IDP, kung nag-walk-in kayo, yun din po ang dadalhin nyo kapag mag-exam na kayo sa IDP. So, ang paper-based po, doon kayo mag-exam sa Novotel Hotel sa may Wan Chai. Yung paper-based po. Tapos guys, kung mag-paper-based kayo, kung meron na po kayong schedule, dapat 30 to 45 minutes nandun na kayo mismo sa testing center na pag-examan nyo. Hindi po kayo i-accept kapag late po kayo. Dapat talaga agahan nyo ng 30 to 45 minutes bago po yung schedule nyo. Kasi marami po nagtitake doon. May pang student at meron pang work. Yun nga po yung academic or general training. Okay guys? IELTS po, 4 po yung category niya. Listening, reading, writing, at speaking. Doon guys sa listening, meron lang po kayo ng 30 minutes. Okay, para sagutan po yung question. So, dapat makinig kayo ng mabuti kasi doon nyo kukunin yung sagot doon sa nag-uusap. Okay, makikinig po kayo doon sa voice na i-play po ng testing center. Tapos, kasi 1 to 40 yan eh. So, 30 minutes lang. So, yun po yun. And then, guys, yung reading saka writing naman ay bibigyan po kayo ng 60 minutes. 60 minutes po yung bibigyan sa inyong time para masagutan nyo po yung reading saka writing. And then guys, yung speaking naman, 20 minutes lang siya. Pwede yung schedule noon ay after ng take nyo ng speaking, writing, reading, writing, and listening. Yung after lunch yun. Or pwede din pong schedule na after ng exam nyo. The next day po. Ganun po yung schedule ng speaking. So, karamihan po talaga yung speaking ay na-schedule po siya the next day. Okay guys, tapos guys, tip ko lang dun sa writing, 2 task po ang sasagutan nyo doon. Ano ko lang sa inyo, advice ko lang sa inyo na kapag magsasagot na kayo sa writing, yung task 1 nyo, punuin nyo na lang po yung paper nyo. And then, kabilaan po kasi yun eh. Ayun po ang technique doon na
punuin nyo na lang po yung papel nyo, pero dapat nasa tamang mga words po yung nasasagot nyo. Hindi po pwedeng dapat kung ano po yung binigay sa inyo na task, kung ano yung gagawin nyo, kung gagawa ba kayo ng formal or informal letter dun sa task 1. So, dapat masagutan nyo po ng tama. Tapos, punuin nyo na lang po yung papel nyo. Ganon din po sa task 2. So, alam ko guys, 250 words yun. Ang ginawa ko ay, pinuno ko na lang po yung papel ko. And then guys, yung speaking ay 20 minutes. Okay? Meron sa inyo para mag-interview, bibigyan kayo ng situation para masagutan mo siya. So, huwag kayong kakabahan sa pagsagot kasi once na nakinabahan na kayo, hindi na kayo makakasagot ng tama. Tapos guys, kung mag-take na kayo ng IELTS, kailangan prepared talaga kayo, nakapag-study kayo 1 month before or 2 years before. Kailangan nakapag-study kayo kasi sayang po yung pera kung hindi po tayo makakapasa. Okay, so kailangan guys, papasan nyo po lahat ng category. Ang tanong, ako ba ay nakapasa sa IELTS ko? Lahat ba ng category napasa ko? Sorry guys, medyo malungkot ako nung time na nag-take ako ng IELTS kasi isang category po ang hindi ko po naipasa. 0.5 na lang po para dun sa average na kailangan ko para dun sa program na papasukan ko na pag-apply ko ng work. Yun nga lang, hindi talaga siya umabot. So, bumagsak po talaga ako sa reading. So, nung time po, medyo nalungkot po talaga ako na hindi ako nakapasa sa reading kasi yun talaga ang gusto ko na makapasa talaga ako sa lahat ng category. Kasi guys, kung hindi tayo makapasa sa category, uulit na naman tayo ng IELTS. Okay, yun nga guys, talagang hindi po talaga ako nakapasa sa reading. Umiyak po talaga ako noon. Talagang hindi ko natanggap na hindi ako nakapasa sa reading. Yung listening, speaking, and writing ko ay lahat ko pasado. Okay, lagpas pa po siya dun sa average na kailangan ko lang talagang ma-reach. Okay, 5 lang ang kailangan ko dun sa tatlong category. Pero nalagpasan ko yung 5. So, dito talaga sa reading ako bumagsak. Nagkaroon ako ng 3.5. Dapat 4 po talaga ang kailangan ko. Pero, hindi po nagtatapos yung dun, guys. Kasi, kung sa Canada naman po ako pupunta ay yung 3.5 po accepted naman po kapag inside Canada. So, yun lang guys, kasi yung expiration po ng IELTS ay 2 taon lang. So, ako kasi nag-take ako nung 2022. So, may expired siya ng 2024. So, meron pa pong time kung magamit ko talaga siya sa Canada para dun sa IELTS ko. Accepted naman yung result ko dun sa reading kapag inside Canada. Pero, syempre, alam niyo naman guys, kapag agency, kailangan talaga mataas yung score. Kailangan talaga kung ano yung binigay sa kanila na score para dun sa IELTS, yun lang din po ang tatanggapin nila. Pero hindi po nagtatapos yung natin dun guys. Kasi marami namang ways para makapunta tayo ng ibang bansa na hindi tayo magte-take ng IELTS. Marami namang pong program na pwede natin pasukin kung hindi pa tayo handang mag-take ulit ng IELTS. So, mahirap talaga guys mag-take ng IELTS. Kahit ako, ilang na ako nag-review, lahat ginawa ko talaga. Talagang hindi pa talaga yung nagkalog sa akin na may pasa ko yung reading. Alam ko guys, kakayanin nyo lang yan. Kakayanin nyo yan. Basta mag-focus lang po kayo sa review nyo, lalo dun sa reading. Listening, yan talaga ang medyo mahirap na category sa IELTS. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung IELTS exam ko. Good luck sa inyo. Kapag magte-take na kayo, magdasal lang po kayo para makapasa po kayo at hindi na po kayo ulit na mag-take ulit ng IELTS exam. Guys, if you find this video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po. Kung may mga kamag-anak po kayo na gustong pumunta ng Hong Kong, please pakishare naman po yung mga video ko para magkaroon po sila ng idea kung paano po sila mag-start, mag-gather ng mga documents at kung saan po sila pwede mag-apply ng agency na hindi po sila maluloko. Yun lang guys. Thank you for watching. Sana meron kayong napulot na idea dito sa video ko. Maraming salamat. Thank you for watching. Sa susunod na ulit na video. Thank you so much. Bye. God bless us all.